Importante sa politika yung tao talaga. Ano mo sa tao. Yung alaman ng tao na maghurmentado kapag ginalaw sila yung opresyon. PDP laban sa Davao City, formal nang inanunsyo ng partido ang kanilang buong suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy para sa Senado. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Pastor Apollo C. Quiboloy formal nang inendorso ng PDP laban bilang bahagi ng Duterte senatorial lineup para sa darating na halalan. And of course, si Pastor Quiboloy, alam niya naman na yan po ang tagal lang kaibigan ni dating Pangulong Duterte. Wala pa ako sa kanya. Una silang naging magkaibigan noon pa. Spiritual advisor niya yan. At mabait po yan. At ganyan gusto rin po niyang maglingkod. At as an adopted candidate po ng PDP, tulungan rin po natin ang ating Pastor Apollo Quiboloy. Palakpakan po natin si Apollo Quiboloy. Ang pagkakabilang ni Pastor Apollo sa listahan ng mga kandidato ay di lamang magbibigay ng mas malakas na suporta sa partido, kundi isang malaking pag-asa para sa hinaharap, di lamang ng bansa kundi ng bawat Pilipino, partikular na sa mga rehiyon di lamang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Ang nasabing pagtitipon ay dinaluhan ng mga pangunahing opisyal ng partido, mga lider at iba pang panauhin at taga-suporta nito. Nagbigay rin ng talumpati ang ilang matataas na opisyal ng PDP laban upang ipaliwanag ang mga plano ng partido para sa mga kasunod na buwan. Kabilang sa mga dumalo na kasama sa senatorial lineup ay sina Senator Christopher Bongo, Senator Ronald De La Rosa, Philip Salvador, Attorney J.V. Hinlo at Senator Robin Padilla. Hindi naman nakarating subalit naghatid ng mensahe sina Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino at Attorney Rodante Marcoleta. Kasabay ng mga talumpati ng mga tatakbong senador ay dumating naman sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa naging talumpati naman ni dating Pangulong Duterte, isa sa kanyang mga nabanggit ay manalig lamang at magtatagumpay tayo. Senyales na hindi dapat mawalan ng pag-asa. Importante sa politika yung tao talaga. Ano mo sa tao. Yung alaman ng tao na maghurmentado kapag ginalaw sila yung opresyon. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe si Pastor Apollo C. Quiboloy sa pamamagitan ni Attorney Israel Tutorion upang ipahayag ang opisyal na pasasalamat mula sa butihing leader para sa PDP laban sa ipinakita nitong tiwala at suporta sa kanyang kandidatura. For my principal, Pastor Apollo C. Quiboloy, he sent me here to extend his heartfelt regards and hi to you all. Nandun po siya ngayon sa ospital kasi medyo may sakit siya. Dahil po dito sa political harassment na sinasuffer niya ngayon. But he is okay, tatag lang, lumalaban po siya para sa ating bayan. My first message this morning for him is a message of thanks and gratitude. I would like to express, in behalf of Pastor Apollo C. Quiboloy, his heartfelt thanks to the Executive Committee of the PDP Laban. Thank you very much for formally adopting our principal, Pastor Apollo C. Quiboloy. His members, loyal members, 7 million, all of them are very thankful to all of you for now formally adopting him as his principal, as an official candidate of PDP Laban. Ipinahayag din ng kanyang kinatawan na magiging matatag ang panindigan ni Pastor Apollo sa mga pangunahing advokasya na kanyang isusulong sa Senado, kabilang na ang pagsugpo ng korupsyon at poverty alleviation. Ibinahagi din ito ang mga hindi maipagkakailang nagawa nito para sa mga kabataan, nangangailangan, kapaligiran, kalikasan at para sa bayan. And look at his achievements as a private person. As a private person, he founded KOJC, he founded SMNI, he founded the once humble JMC and still humble now, but by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he has taken this organization to greater heights. Without any buds of corruption, without any hint of any irregularities whatsoever. So if you bring this man to the Senate with his intelligence and his love for the country,
I do believe that this country will move forward, not only because of himself, but because of his advocacies and because of his love for our country. Habang ang iba inihayag naman ang katapangan at sensiridad ni Pastor Apollo, di lamang sa kanyang mga nasasakupan, kundi sa bawat individual. Si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po lang, wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun kung hindi si Pastor Kibuloy. Bukod sa opisyal na pag-endorso, sinaalang-alang din ang mga magagawa ni Pastor Apollo sa bayan na sinang-ayunan naman ng mga miyembro ng partido kung saan di alintana ang pagkakaiba, kultura o pinanggalingan. Yes, speaking of Pastor Kibuloy, kaibigan ko yan. In fact, yung mga anak ko, scholar niya sa Tamayong kasi yung nandoon yung mga pamilya ko. Sa amin naman, dito sa Davao, hindi na natin hindrances kung anong sikta ka. Pinag-isa tayo ng ating dating mayor at dating former president na pinag-isa tayo na walang anuhan sa religion. Walang discrimination, pari-pari yung mga Pilipino, kung ano ang isusulong ng bawat religion ay lahat naman yung para sa kapayapaan. Yes, napakagandang pagkakataon kasi si Pastor sinusulong din namin ng mga Muslim dahil po sa ang kanyang advokasya ay kapareho ng advokasya ni President Duterte na siyang minahal ng mga Muslim. Ganun din ang mga lumads. Yes, full support inshallah yung lahat na Muslim, full support kay Pastor. Kasi alam naman namin na pag yung mga ganyan na tao, mga pastor, is kasama na din yan sa mga kwa ng Islam na sila ang ating ibubuto dahil sila ay nasa tuwid na landas. His quality of performance as the leader of his own aggregation, I don't think you will regret. Tagalog po yan, hindi kayo magsisisi. Because once he sit in the Senate, definitely with his track record, he will articulate not only for Davao City, but for the whole country, even for the whole world. Because the kingdom of Jesus Christ is global. So, any articulation Pastor Kibuloy will do in the Senate, it reverberates beyond the shore of the Philippine archipelago. Unang-una, nais kong batiin si Pastor Apollo Kibuloy and welcome. You are one of the adopted candidates of PDP Laban at napakalaki ng maitutulong ni Pastor Apollo Kibuloy sa team ng PDP Laban because PDP Laban represents good governance, clean integrity para sa pagsisilbi sa bayan at lalong-lalo na yung kanyang anti-corruption campaign which we have witnessed sa kanyang pamamahala sa Kingdom of Jesus Christ, no? At ito ay isang napakahalagang ambag ni Pastor Kibuloy. More than anything else is yung kanyang sinseridad at ang kanyang pagiging totoong paninilbihan, tapat at saka malinis na paninilbihan. And this is what PDP Laban needs. This is what the nation needs. Nagpahatid din ng pagbati ang ilang lingkod bayan para sa bagong miyembro ng partido. Pastor, sana okay ka lang. I wish you well. I wish you good health. Stay strong and I'll see you soon. Kung hindi naniniwala sa kanya ang kanya mga kaibigan, lalo na yung pinakakaibigan niya, bakit magkakasama kami ngayon? So, ganun lang po yun. At sa inyong lahat, ipagdasal natin siya. Para sa atong pinalangga o soon-to-be Senator Pastor Apollo Kibuloy, I would like to wish you good luck and I'm wishing you well in your in our endeavor to join the Senate. Congratulations, Pastor, for being adopted member of PDP Laban. Unta, igiyata sa Ginoo sa atong journey paingon sa kaayuhan sa atong nasod.
Sa kanyang mga nagawa bilang isang leader ng mahabang panahon, inaasahan na ang magiging malaking ambag ni Pastor Apollo sa pagpapaunlad at positibong pagbabago ng bansa. Dala ang kanyang mga nagawa at advocacy ang sinusulong. Si Pastor Kibuloy, dili man na ingon nga lahi sa atoa, kundi taga Mindanao na si Pastor Kibuloy. Ug nakasabot po siya unsay tinguha sa mga taga Mindanaoans. Kaya gusto nato nga mabutang siya diya sa Senado. So, kung unsay endorse sa ato o unsay may isulti sa ato ni Tatay Digong, maugay masunod ng mga taga Mindanaoans. Yes, yung suporta namin kay Pastor Kibuloy, hindi pa siya tumakbo hindi pa siya tumakbo. Nagpapasyal na yan sa mga barangay. O kaya pag nag-birthday si Pastor Kibuloy, lahat ng mga kapatid natin, mga Moro sa Bay Marangay, pinapapunta niya dyan sa opisina ni Kibuloy. So wala siyang pinipili. Kahit anong tribo ka man, Muslim o Katoliko, ibang reliyon, basta kasama ka, no? Pag birthday ni Kibuloy. Wala siyang pinipili. Yan ang kabaitan ng ating pastor, si Pastor Kibuloy. It's really a brilliancy move in the sense that the whole PDP is wide open in terms of sino ang dapat. Kasi hindi pwedeng ang isang partido ay very restrictive. Kailangan lahat na gustong tumulong para magbago ang ating bansa ay sumali. So of course, hindi lang si Pastor ACQ, pati may iba pa. But it means that even if there is, tapos na yung filing ng Certificate of Candidacy, the coalition still builds up. And if you have a better coalition for a strong government, if you have a coalition for a decent and dignified, walang corruption na gobyerno, then our people will win. It's not for our senators to win only. It's also the people to really say, let's be honest, let's call a spade a spade. This is corruption and therefore this is corruption. Ganun yung nakikita ko. So it's really very meaningful for Senator Apollo C. Kibuloy to really be considered by PDP. I knew him earlier, and of course I knew that there are percolating issues being leveled against him. It's up for the court of laws to define those, but it's different if the heartbeat of our people will say, you know, these are changes that we must make with integrity.